Sa video na ito mga ka-dreamers, dahil sa biniyayaan po tayo ng pang-ulam sa umagang ito, ay ito, nakapag-ihaw po tayo ng banak sa Tagalog. Pero sa Cebuano terminology, dahil sa maliliit pa ito, ang tawag dito ay isaw. Ito yung napakasarap ng isda, lamang ilog na sobrang taba po talaga mga ka-dreamers. Napakasarap ihawin. Panoorin ninyo kung gaano kataba tong isda na to. Yung banak sa tabang dito sa aming lugar na napakasarap. Ang pangunahing pagkain nito mga ka-dreamers ay lumot. Talagang katakam-takam po itong isda na ito kapag inihaw. Kaya panoorin ninyo. So wala pa tayong ihawan. Natural po yung ating pag-ihaw ng isda dito mga ka-dreamers. Yan na. Ang banak na ito mga ka-dreamers ay kuha ng aking tiyuhin mula doon sa kanyang lambat na nakataan kagabi. So, nung itinaan nila tong lambat, mayroong tatlong isaw at isang banak yung nakuha nila. Kapag inihaw natin yung banak, hindi po gaano tutong. Kailangan na malasado, ika nga, dahan-dahan lang. Napakasarap, kakaibang lasa po yung ibinibigay nito sa atin. Bilang ordinaryong magsasaka, ito yung napakasarap na lamang ilog na nakukuha natin. Buko doon sa igat Yung igat naman kakaiba din yon. Pero ito mas masarap talaga to kasi nabahagian po tayo. Yan, nakahingi tayo sa ating tiyuhin na makapagsugba bukod dun sa pangulam. Mayroon pa tayong ulam mamaya papakita ko sa inyo dahil sa nanisid yung aking pinsan at saka yung aking tiyuhin kagabi. Ayun, nagkakaroon na kami ng paksiw na ulamin din natin. Papakita ko sa inyo mamaya. Ito na. So, ayan mga ka-dreamers. Sabi ko nga, yung pag-ihaw ng banak ay hindi ganong tutong. Yan, naninilaw po siya sa taba. Napakasarap. Ito na, sisimulan na natin. Mag-almusal na tayo. Yung blessings na dumating sa atin ngayong umaga na ito. Nakapag-ihaw na tayo ng banak. Tapos meron tayong tinula. Ito naman yung paksiw na mula doon sa paninisid ng aking pinsan at tiyuhin kagabi. Hating gabi Madaling araw pala. Alauna sila nagsimula. So ito yung kanyang parte na naipaksiw na. Ayun, kakain na tayo. Mauuna ako sa kanila kasi meron pa akong pupuntahan. May lakad pa. Ay bago tayo kumain siyempre, kailangan natin magdasal. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. We worship you, O God, King of the universe. We praise you. We give you thanks, Lord Jesus Christ, for the grace and blessings we have received here on earth as it is in heaven. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Simulan na natin. Mukbang. Ika nga, kakain na tayo mga ka-dreamers. At siyempre, unahin natin tikman tong ating inihaw na banak. Ito yung sinasabi kong napakasarap na ulam mula doon sa ilog. Maliban doon sa ikat. Ito. Yan. Kung mapapasin nyo, pumuputok. Yung taba niya. Yan. Ito yung lumot ang pangunahing pagkain nitong isda nito mga ka-dreamers. Napakasarap niya. Yan. Pag sinawsaw mo to dito, napakasarap. Nagkakamay na ako, naguhugas na ako di ko lang pinakita sa camera. Pero naguhugas na ako 2 kamay. Hindi magkakapa. Kamayan po tayo. Sarap. Taba niya. Ang nakakaganda dito mga ka-dreamers sa banak or isaw sa Cebuano terminology ay yung inihaw niya, pinaka the best po talaga. Maliban sa inihaw, maaari din po siya gawing kilawin. Yung tinula, napakasarap. Talaga nagmamantika yung maninilaw yung sabaw ng ating tinula kapag ito yung itutulan natin, yung banak, isaw, kung tawagin. Siyempre tikman natin yung sabaw natin. Kung mapapansin ninyo ito, yung tinulang banak mga ka-dreamers na sinasabi kong maninilaw yung sabaw ito. Ito siya. Yung
banak, tapos isa pang klase ng isda, variety. Ang tawag nito, yung napakalaki nito. Anong tawag dito isda, Teo? Yung malaking ilabo. Yan. Ito yung ilabo naman mga kadremers kung tawagin. Napakalaki. Sarap din sa tinula. So, pinasama ko na sa banak at saka yung ilabo at saka yung tulyong naman. Sinama natin sa tinula. Sarap. Napakasarap mga kadremers. Ito naman yung tulyong mga kadremers na mas marami din dito sa ilog na ito. May season po ito kung kailan tayo pwede makapag-harvest ng tulyong sa ilog. Kung anong buwan, ito yung month of May and June. So ito yung produkto ng kung napapanood niyo yung aking video tungkol dun sa hipon, kung tawagin. Hindi po siya literal na hipon. Ang tawag lang doon sa Cebuano ay hipon dahil sa yung mga isda na yon ay nagmumula sa mga karagatan. Aakyat po siya sa mga ilog, tapos doon siya lalaki ng iba't ibang variety ng klase ng isda. Iba't ibang klase ng isda pala, yan, paglaki. So ito na yon, lumaki na siya. Tulyong, yung anga, iba pa, basta marami. Ganun kahiwaga yung God's creation para punan yung pangangailangan natin mga tao sa ating mga sakahan dito sa sangkalupaan. Kaya dapat natin pasalamatan yung ating Diyos na buhay sa mga biyaya at pagpapala na tinatamasa natin. Ayan, ulitin ko yung hipon na tinatawag ko sa aking video na nabidyohan natin ay hindi po siya literal na hipon. Yun ay mga isda din, mga maliliit na isda na pinapaakyat ng Diyos sa mga ilog, buhat sa mga karagatan para magkaroon ng laman yung ating mga ilog. Ngayon ito na, tinatamasa na nga natin. Ito na yung tulyong. Wala pa tayong nakuhang anga, pero ito yun, masarap din. At ang pangunahing pagkain ng tulyong mga kadreamers ay parang banak din, yung mga lumot. Sarap sa Diyos. Masarap din ito, isog ba? Ba? So di namin tinanggalan ng hasang. Nandyan yung kanyang bituka. Dahil napakasarap. Mapait-pait po siya. Masarap at taba. Ito pa yung tinatawag na damayan. Mataba din to. Tapos, ito pa, yung tilapia Napakadaming tilapia dito sa ilog na to. Napaka-blessed yung ating mga ilog dito sa Zamboanga del Norte. Ayan. So yung ating alagang manok at yung ating aso, ayan. Disiplinado po sila. Sila basta-basta nakikigulo kapag kumakain tayo. Praise God. Nag-aantay po sila kung kailan natin sila papakainin at kausapin. Sumusunod sila, nakikinig sila. Salamat sa Diyos. Kaya sabi ko nga, bless tayo bukod dito sa mga yaman. Dito sa munting sakang ito ay biniyayaan din natin ng Diyos ang ating mga alaga, yung ating livestock na nakikaayon, nakikiisa, nakikinig sa atin. Tapos na tayo kumain mga kadreamers. So yung ating tira-tira mga kadreamers, yun yung ipapakain natin sa ating alagang aso. Ayan. Upo ba di upo? Upo! Upo, upo! Yan mga kadreamers, yung ating alagang aso ay sumusunod po siya habang inihanda yung kanyang pagkain. At ito na mga kadreamers, papakainin na natin yung ating alagang aso. Yan. Kasalukuyang nakaupo. Upo ba di upo? Nakaupo po siya habang naghihintay sa kanyang pagkain. Ngayon dadalhin natin kung saan doon natin siya papakainin. Tara! So ito mga kadreamers yung area kung saan natin pinapakain yung ating mga alaga. Yung ating manok dito, binibigyan natin siya ng kanin. Kung wala tayong mais yan, pinapakain natin. Pakain po siya. At yung ating alagang aso naman, andito nag-aantay. Pakainin natin siya maya lang. Upo ba di? Upo! Upo! Upo dyan, upo! Ito pa yung ating isang alagang manok, sisiw, nakikigulo rin. So, bigyan natin siya ng kanyang pagkain sarili dito para manahimik.
5. Uy, di pa nga ako tinatawag eh. Ano? Layo, layo dyan, layo. Excited na siya, kaya nauna na siya mag-give me 5. Bago natin pakainin yung ating alagang aso ay tinitrain natin siya magbigay ng galang sa pamamagitan ng give me 5, kaliwat kanan. Ayan, panoorin nyo mga kadremas kung paano siya mag-response habang tinatawag natin o bago natin siya pakainin. Give me 5! Good girl! Ang bilis Gutom ka na ba di? Kabila, kabila! Oops! Kabila! Give me 5! Good girl! Ang bilis Gutom na talaga yung body ko Oh! Wala pa akong sinasabi Gutom ka na ba? 5! Good girl! So yan mga kadreamers, naghahantay po siya. At yung kaugalian bago siya kumain na magbibigay ng give me 5 kaliwat kanan ay alam na niya. Kung ganun yung pagdidisiplina natin sa ating mga alagang aso. Yan, mas madali. Yung ibang aso, kapag lumapit yung manok sa kanilang pagkain ay nagagalit. Pero ito hindi. Tinitrain natin siya, tinuturuan natin siya na magiging kalmado. Opo ba di pa nga tinatawag eh. So yan, takam na sila. Pero kapag sinasaway natin, sumusunod yung ating alagang aso. Tapos ka na ka. Tapos ka na kumain Gutom ka na ba di? Gutom na? 5! Good girl yan. Gutom na siya. Pero naghahantay po siya. Para sa iyo yan. Give me 5! Kabila, kabila, kabila! Kabila naman, kabila! Good girl! Yan. Good girl. Gutom na talaga ang body Alam kong gutom ka na. Maghantay. Baba yung pa. Baba. Sige, kayo na body. Ayan mga kadreamers, binibigay naman natin sa kanya yung kanyang sapat na pagkain para sundin tayo at makikinig sa atin yung mga alaga. At ito, yung ating alagang manok. Yan, yung ating nuknok. Ito yung manok na nagmula kay Sita Abatayo. Ang laki na ng manok mo Salamat po sa kapitbahay, si Sita Abatayo family. Yan. Yung pinagmula ng may-ari ng manok na to ay ito na. Yung manok mo nakikinig, marunong po makinig. At si Sucker Flores naman, ito yung lahi ng manok mo na tinitrain ko rin na sumusunod sa atin, nakikinig habang inaalaga natin itong tatlo. Nagkabulol-bulol na ako. Yung ating manok, ayan. Yung ating aso. So, sinusubukan ko to na turuan sila yung ating sisiw. Yan, papasakay natin sa ating aso. Tapos ito naman yung manok dito para magiging friendly po sila yung tatlo. Di po sila nag-aaway. Kaya salamat sa Diyos. Ito naman, gustong-gustong kumain. Ang mga manok mga kadreamers ay wala pong kabusugan. Yan, yung buong katotohanan. Kahit na busog sila, akala mo gutom na gutom. Takam na takam sa mga pagkain. Ganun din yung mga aso kung minsan. Wala po silang kabusugan. Hanggat mayroong pagkain at kakain din po sila. Pero kapag dinisiplina natin sila, ay nakikinig po sila. Yan yung nakakaganda sa ating mga alagang hayop. Praise God. Ito yung manok na nakikinig sa atin. Marunong umintindi ng Tagalog. Kapag tinatawag kong nok-nok, sumusunod po siya. Yan, lumalapit po siya. Minsan, dinuduyan ko to kasama yung ating alagang aso. Praise God. Meron pa tayong susunod. Ganito tayo biniyayaan ng Diyos sa ating mga livestock na mas malapit pa sa atin. Kaya tulungan nyo po ako, i-share po yung ating mga videos tungkol sa ating local farmers and reality scene. Kasama nyo yung ating mga livestock, yung pag-aalaga ng mga hayop. I-share po natin yung ating video, panoorin natin ng buo, comment na rin kayo at like. Yan. Salamat sa Diyos. Kaya kung baguhan ka pa sa YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari nyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap, sa aking mga pangitang panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo.
Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless! Ayan na! Salamat sa Diyos! Shoutout kay Sita Batayong at Soccer Flores sa manok na ibinigay ninyo. So, yung dalawa na yon, ito yung pangunahing nakikinig sa ating pagmamahal. Hagod ng pagmamahal. At ngayon kasama natin sila sa ating mga videos kung paano natin sila tinuturuan at inaakay sa tamang landasin. God bless.